hinatak na to. So buti na lang napaandar pa natin, nagawa ng paraan. At least transmission na lang ang iisipin natin. Pero labas na lang ang kanyang laman loob guys. Kita nyo naman. Halos labas-labas na talaga. Positive ba to o negative ba to? O ano siyang solenoid. Titingnan ko pa yan. Negative. Pati dun sa kanyang ano. Tawag yan yung kanyang second wiring mula dito papunta doon sa module. And then malalaman na natin yung konti. Makikita nyo yung wire na ano, hindi ko pa yan na-finalize. Yung controller. Ayan o. Controller. So tinanggal ko na yung buong mechanism ng kanyang wiring, yung kanyang harness, yung electrical system yan. And then ito yung controller, hindi napalitan, phonic system. So ang problema dito is nawawala na rin yung makina. Kita nyo naman yung RPM, ayan. So far okay, hindi na natin. Okay, so Isuzu Trooper, ang problema is hinila. So makita nyo naman na halos labas na yung lahat ng laman loob. So hindi na umandar to guys. So sinikap natin paandarin pero umandar yung engine. So basic pointers tutorial, so turo ko sa inyo yung problema ng kanyang transmission, sa kanyang mechanical at sa kanyang mismo yung electrical system. So hindi man natin makakuha yung video step by step. Mahalaga makuha nyo lang yung electrical diagram kung paano ko tinira at paano ko siya na-i-address. Especially yung kanyang drive, yung kanyang shifter mechanism sa kanyang transmission. Tapos binaba rin namin yung buong system niya para makuha natin ang exact pointers location kung ano yung dapat natin maitulong dito sa Trooper. So samahan nyo ko guys sa basic pointers tutorials kung paano natin may address yung concern na ito. So medyo madugo nga to pero tara, let's start, let's do it, pasok. Okay, so hinatak na yung unit guys, hindi na talaga to mapapaandar yung kanyang transmission sapagkat yung kanyang electrical general main harness ng unit talagang may problema na. So makikita nyo naman yung unit open wire na siya, wala lang upuan, wala na rin yung main harness, pinagbubuksan na. So ang gagawin ko ngayon dito is aaralin ko muna mabuti sapagkat ang kanyang main harness sa harapang bahagi ng engine bay may problema na rin. So ang gagawin ko dito guys, i-diagnose ko muna general lahat ng kanyang main system ng harness, especially transmission, para malalaman natin kung ano yung dapat nating tirahin. Okay, so hindi man ko man mabidyohan guys step by step ang unit sapagkat medyo mahaba talaga ang pag-uusap to. Almost abot din ako ng mga isang linggo. So ganun po kahirap, no? So ang gawin ko muna is kita nyo naman yung wire nakalabas na talaga. So ibig sabihin na tinira na to ng tinira. So ang gawin natin magta-transmission muna tayo. Check ko muna yung mechanism sa lahat ng kanyang electrical system. Tapos dire-diretso na, okay? So simulan natin guys, mag-electrical troubleshooting tayo. Tara. Okay, so check natin yung guys, yung supply. Ito yung kanyang sa mechanism ng kanyang sa dito sa piston. Ito naman yung kanyang input speed sensor. Yan naman yung kanyang speed. Ayan, speed yan. Output speed sensor naman din siya. Tapos dito naman sa kanyang shifter. Ayun, tinest ko na rin yan. Yan, tinest na natin yung mechanism ng electrical nya. So meron siyang supply. Hanapin natin yung kanyang primera, segunda, tercera. Tingnan natin kung may supply ng voltahe galing sa taas para mag-activate yung kanyang piston. Okay, so sige, isa-isahin ko muna para malaman natin kung may kuryente o wala. Okay, pag mayroon, automatic. Dito naman tayo sa shut-off valve. Okay, so sige guys, ginawa ko, minarking ko na yung may supply naman siya mula sa reverse, sa kanyang neutral, and then positive, negative, pati dun sa kanyang tawag yan yung kanyang second drive, second gear, and then drive. So ngayon tingnan natin yung supply. Sige Brad, park. Okay, reverse, neutral, drive, segunda, primera. So ayan ibig sabihin meron siyang supply. So ito ang primera. So nakamarking ako yan. Okay na. So ibig sabihin primera. Ito yung may marking ako. El primera to reverse negative. So yan naman to power drive positive. So may kuryente yung sa taas. So ang problema nandito sa solenoid. Okay, so mag-check pa tayo ng solenoid para malaman natin kung ano yung problema naman sa loob. Okay, so sige, balik ako guys pag natanggal na natin. Okay, so tinanggal na natin ang buong mechanism ng kanyang takip sa ilalim yung sa transmission. So ito na yung niya, yung valve body guys, labas na. Kita niyo naman yan.
So valve body ng trooper. So ang nangyari, ito yung kanyang solenoid. Ito yung solenoid tsaka 1, 2, 3. So sa tatlong solenoid na yan guys, ang mangyayari dyan, i-check natin yung check ko muna yung buong solenoid na to kung gumagana ba o hindi. Iisa-isahin natin, i-actual ko para makita nyo rin kung paano siya tanggalin. Okay, so bolt lang naman yan. Ayan. Tapos i-unsakit na natin, bunutin lang ito. Tapos natin to, i-check natin tong kanyang yung o-ring niya kung okay ba. Baka tawag niyan tawag niyan, kailangan ng palitan. Okay. So ayan na ang sistema. Sige, at least may idea kayo kasi minsan yung pressure, especially yung pressure niya, pag hindi mo ma-address yung yung solenoid, pag hindi mo malaman, automatic yan, walang shifting. Okay, minsan late ang shift, dapat yan malakas yung active dito, malakas yung magnetic field, kasi kung hindi, yan ang minsan na nagkakaroon ng delay, so nagkakaroon ng shift shock, isa din yan. Then kung halimbawa okay naman yung solenoid, so ang naman yan is yung kanyang torque converter. So once hindi siya malakas yung hindi malakas yung palo ng drive, mahina yung tawag yan yung pressure ng kanyang torque converter, so magpapalit din tayo niyan. Okay, so kung okay naman torque converter, nagpalit ka na, so ang sunod mo titirahin dyan is nasa loob na, overhaul na siya, which is medyo mabigat na pag-usap, hindi na siya ganun siya kadali pag-usapan. Okay, so at least yun na, makuha nyo yung basic pointers ng trooper, no, kung ano yung dapat gawin. Okay, ayan guys, tingnan nyo yung mechanism. Iyan ko pa yung to, kung ano yung takbo ng positive ba to, negative ba to, o ano siyang solenoid. Titingnan ko pa yan. Okay, sige, balik ako. Okay, so na-check ko na yung buong system ng kanyang transmission, especially itong kanyang tawag yan, yung harness, pinuksan ko na rin. So may problema ito guys, may mga putol ng wire, especially ito. Ayan, putol na yung wire nya, so dapat dito yan nakakonect. So nangyari naman dito, may supply, grounded naman to. So gagawin ko ngayon, tatanggalin ko yung buong harness papunta mula dito hanggang doon sa kanyang controller. So yung controller niya, yun ang hindi napalitan. Yung napalitan nito is yung module ng engine, which is akala na yun yung pala yung controller, hindi na napansin. So ang gagawin natin ngayon, para ma-address natin yung concern, bakit lahat may positive na supply yung kanyang solenoid, tatlong solenoid may mga positive supply yun. So yun ang problema. So saan nagmumula yung positive? So either sa ECM o sa module. So yun ang gagawin natin ngayon guys, babaklasin ko muna lahat, tapos check ko muna yung yung wiring mula dito papunta doon sa module, and then malalaman na natin yung konti pag ma-check ko na. Okay, so sige, check ko muna, balik ako yung konti. Troubleshoot na tayo ng kanyang buong electrical system. So ang nangyari is kinamit na natin yung mechanism doon, yung kanyang valve body, yung kanyang yung fluid filter sa lalim. Tapos ito naman, so nag-wiring na rin ako, iniisa-isa ko na yung wiring na yan. So nakita ko ngayon na may problema yung electrical system niya. So yun muna titirahin ko, tapos malalaman din kung ano ito yung mismong sira nito. Okay, so balik ako pag ma-troubleshoot ko na lahat isa-isa. Sige. So tinanggal ko na yung buong mechanism ng kanyang wiring, yung kanyang harness, yung electrical system niya. Tingnan niyo sa harapan. Ayan o. So ito yung papunta sa transmission. Ayan. So yan yung socket na mula sa transmission, controller ng switch, yung tinawag na inhibitor switch, at yung kanyang solenoid nandito. So ito yung hinahanap ko na papunta doon mismo sa kanyang sa loob ng kanyang controller. So meron siyang line papunta doon. Okay? So at least alam niyo yung kung ano dapat yung gawin. Yung punto, yung pinaka basic pointers. So yun ang mahirap pag hindi kayo sanay sa electrical. Kasi pag hindi kayo sanay sa electrical, medyo mahihirapan talaga kayo mag-analyze. Kasi talagang medyo mahirap. Okay? So kita nyo naman, tanggal na yung buong system, yung buong dash, pati yung kanyang dash panel. Okay, ayan. So tanggalin ko muna para malaman talaga natin yung makita nyo yung controller ng assembly. Okay? So mahalaga makita nyo yung basic pointers. Sige. So yung trooper na automatic transmission, may problema talaga yung kanyang module. So yung module niya guys, ayan o. Okay, so nagpalit na ng module to, pero iba yung module na palit na yung main problema, yung controller. Ayan o.
Okay, so natanggal ko na guys yung ano, pati yung harness tinanggal na rin natin. So yung harness niya doon sa socket sa labas, sa may transmission, pupunta dito. So ito yung controller. Ayan. So kailangan siyang buksan. So ito ang controller ng transmission, automatic ng trooper. Dahil ang history nito, nagpalit na ng transmission and then nagpalit na ng module, which is yun ang module niya. Check pa natin yan. And then ito yung controller, hindi napalitan. So papalit tayo ng buong controller. Okay, so hanap tayo ng pyesa, papalitan natin yan, tsaka yung kanyang ibang mechanism. So ita-diagnose pa natin yung kanyang mismong tachometer, dahil yung linya nito guys ay magbibigay ng signal sa kanyang drive, reverse and etc. sa shifting mechanism niya. Okay, so check muna natin guys yung kanyang lahat ng pyesa na dapat nating malaman, especially yung kanyang mga switches at saka yung buong mechanism ng unit, mula sa controller module papunta doon sa wiring ng ECM, papunta naman doon sa mechanism na nasunog sa engine bay, hanggang malaman natin yung dapat papalitan ng mga wiring dito. So medyo madugo-dugo guys, hindi ko man mabidyoan isa-isa, pero mahalaga makuha nyo na yung basic pointers kung paano natin na tinatrabaho, at least may idea na kayo. Okay, so check natin guys yung tachometer. So tara. So pati yung kanyang tachometer sa dashboard, ayan, sunog na rin. So may problema rin guys, talagang grounded na ito, especially sa kanyang dito sa kanyang electronic system. So ang problema dito is nawawala na rin yung RPM. Yung RPM kasi kanyang tawyan yung speedometer at yung RPM, magmumula po din yan sa kanyang module at sa wiring system niya. So napektuhan na rin, kaya yun problema. So magpapalit tayo nito, magpapalit tayo niyan, tsaka yung kanyang mga switches ito sa power drive. Ayan. So kailangan palitan ito rin ng bago, kasi ito yung magkukos ng problema mismo sa kanyang short circuit pag sira ito. So subject for replacement yung kanyang tachometer at saka yung kanyang mga switches. So na-find out natin na may problema yung kanyang linya ng kanyang electrical system ng shifter. So kailangan natin i-diagnose muna din yung kanyang lahat ng linya ng kanyang tachometer, papunta naman doon sa harapang bahagi ng kanyang engine bay. So doon naman tayo guys, check naman natin yung electrical system, kung ano talaga yung dapat natin palitan lahat-lahat. Okay, matitigas na yung wire na to, subject for replace na talaga siya. So malaki-laki trabaho to guys, medyo madugo ang trabaho na to. Tapos yung dito rin, yung mga wire ito, tigas na rin, no? So kailangan na siyang palitan. Na-scan ko na rin yung ano nito, na troubleshoot ko na yung ilalim, okay na yung ilalim, nalagyan na natin yung mechanism doon. So dito naman tayo sa taas, yung wiring ng try natin. So ito medyo madugong labanan to guys, especially sa mga trooper. Hindi talaga nag-drive and reverse yan, basta yung linya ng kuryente may problema. Okay, so yung mga basic pointers guys, pag once na mag-ano kayo ng trooper, huwag kayo bibili ng tawag niyan, mga agad yung pyesa. Dapat mag-wiring muna kayo, tulad nito. Wiring agad yung tinira ko, pero napalitan na ng transmission. Okay, so basic pointers pa rin para makuha nyo yung paano siya titira, at least may idea kayo, dahil itong troubleshoot ng electrical medyo madugo ito. Okay, so anong papalitan natin yung pyesa? Yun ang pilit namin ng pyesa guys. Tachometer, ito yung luma, kita nyo yung luma, sunog-sunog na yan. So ito yung bago, so replace tayo ng pyesa. Yan, medyo malinis pa, maliwanag pa. Okay, tapos palit tayo ng controller ng transmission. Ayan, so ito yung luma, ito yung ipalit natin. Tapos nagpalit na rin kami ng module. Yung module na to, hindi ako nagpalit, binilhan na, meron na lang binili na module. Ayun, kinabit na nila, yan ang module. Okay, so nagpalit na sila. Ito yung luma, yan yung bago, pero hindi pa rin gumana. Okay, so kita nyo naman sa labat na yan. So ang problema is yung wiring, talagang depektibo. Yan yan talagang problema. Tapos yung kanyang controller switch ng overdrive or yung power ito. Okay, so sige, ikakabit ko muna guys para makita natin kung ano mangyayari. So bali mag-change tayo ng wire, magpapalit ako ng wire, lahat ng papalitan natin ng bago para maganda yung continuity ng kuryente. Okay, so balik ako guys pag matapos na, para matest na natin kung ano mangyayari. So ayun na guys, na natin,
Nakabit ko na yung mga wire, dinugtungan na natin, tinanggal na natin yung mga tawag niyan, yung mga luma na matitigas. So ngayon, dugtong-dugtong mo siya. So ready na siya for ano, install. Kakabit-kabit na natin yan. Ayan. So ganyan ang simpleng birada. Okay, so gawin natin, doon naman tayo sa kabila. Dito naman tayo magtitira. Sige. So i-assemble ko muna lahat ng wire, ayusin ko muna para makita natin kung ano kalalabasan. Okay, so ayusin ko ba ito lahat guys. Medyo masalimuot pa ang buhay. Sige, balik ako pang makakabit ko na lahat. Okay, so ayan na guys. Kawate-wate pa siya, pero ito na, kinabit ko na yung kanyang controller module, yung socket guys na pinalit din natin. Ayan. Tapos yung module niya sa ilalim, ayun, yung sa ECM, bago na rin yon. Ayan. Tapos yung kanyang tachometer, bago na rin. So ang gawin natin ngayon is papanda rin natin kahit ganito yung tsura niya, at least makuha lang natin kung kumusta ba yung ginawa natin tira sa lahat ng sistema na tinira natin ng wiring. Okay, so mamaya ko na iisa-isa na guys para maligpit lahat. Kaya makita nyo naman medyo magulo talaga, especially dito. Ayan, tsaka dyan, hindi pa nakakabit lahat yan guys. So sige. Okay, so ang gagawin natin yung move is maglalagay na tayo ng ATF fluid sapagkat papaanda rin na natin yung engine, and then malalaman na natin guys kung okay ba yung tira natin. So ATF na sea oil na brand na Dextron number 3. So yun yung ilalagay natin guys. So at least natapos na tayo. So recap lang tayo. Tapos na tayo magbirada sa kanyang electrical system. So shout out sa ating Christian DB. Yan. So tapos na tayo sa electrical kanyang mechanism ng module. Nagpalit na tayo ng ECM, tachometer, saka yung kanyang mga switches, at saka yung kanyang controller ng transmission. And then after that, hindi natin nakabit yung buong mechanism ng wire, pero at least malaman natin kung ano talaga yung kalalabasan ng ginawa nating tira. Okay, so sige, balik tayo sa guys pag after natin mag refill ng ATF fluid. We're almost done, so start na natin makina. Let's go para makita natin tira natin. So papadali na natin guys, ita-travel natin okay yung ginawa nating tira. So nawala na lahat ng code. So yung kanyang yung fuel, sila na rin yung gauge. So kanina umilaw yan. So ang gagawin natin ngayon, i-check natin yung yung mechanism ito. Kita nyo, gano'n pa siya. Pinadar ko lang para mag-calibrate yung kanyang system sa electrical kung wala bang mga sunog. So kaya ginagawa ko, pinapandar ko muna. Mamaya natin ilalagay ko muna yung lahat ng system doon, itatago ko muna, tapos i-engage ko na yung transmission, tapos makuha natin na walang short circuit yung ginawa natin mga tira. Okay, calibrate muna. Okay, so ma-under na yung makina, kita nyo naman yung RPM. Ayan, so far okay yung tira natin. Pero kita nyo naman hindi pa natin nakakabit yung buong wire. Mahalaga, umandar na siya. Tapos ma-travel natin. So check mo natin yung makina guys. Yun. So makikita nyo yung wire na hindi ko pa yan na-finalize. Ayusin pa natin yung wiring nito lahat. Mahalaga lang mapa-andar natin yan. Tapos check natin yung transmission, kung gagana ba yung shifter niya, mechanism, para malaman natin kung okay ba yung tinira natin sa ilalim, yung wiring natin, tsaka itong pinagtutulog natin na wire. Okay, so let's go. Start na natin guys. Tingnan natin kung ma-under na yung yan. Okay, ay hindi nagkakarga, mahina. So i-start ko muna para ma-engage natin kung anong kalalabasan ng ginawa nating trabaho. So ayan guys, try natin reverse. Yan, naka-reverse ako, wala na malabas, pero check natin. Reverse tayo. Yun, reverse siya. Oh, yan. Diba, matras ako. Yun. Yan, reverse tayo. Okay. Mana na guys, yung natin dito. Yan.
Okay, so ang ginawa ko ngayon guys, tinetest drive ko lang muna dito lang muna sa aking talyer para makita natin kung okay ba yung kanyang engagement ng reverse drive, first gear, second gear, at saka yung kanyang overdrive guys. So far okay na yung kanyang mechanism, so hindi natin pwedeng ipatakbo ng malayo sa highway dahil unang-una wala po itong ORCR dahil tambay po ito ng ilang taon, ilang buwan. So ganun po ang nangyari dito guys. Ang gagawin natin dito ay kakabit muna natin lahat ng kanyang main harness, babalutin muna para automatic okay na yung tingnan natin. At least nakuha nyo yung na ganun pala madugo yung nilalabanan. Okay, so kita nyo naman nagre-reverse siya ng napakagaan ng nito guys, ang kanyang drive. So hindi mo kailangan na i-accelerate So at least nakuha nyo yung punto kung gaano natin siya kahirap tinira. Okay, so check natin guys yung kanyang makina at yung kanyang mechanism. So okay na guys, ayan, nagkahibat-hibat pangagi, kawaskag-waskag pa, alaga umandar na siya. So ayusin na natin to katapos okay na siya. Okay, so sige, ilang muna. So maraming salamat sa inyo lahat guys. Please subscribe to the YouTube channel, comment lang kayo sa ating YouTube channel guys. Kayo tawag yan, magre-reply tayo ano mga tanong nyo, ano pa pwede may tulong sa ating mga tanong na problema. Okay, so please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay. Alright. Da